Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karib natin, binunyag na, nako, matinding pasabog ni Doc C, nako, Palasyo nagulantang, yan mga kababayan patungkol po riyan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito, pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sa walaang bayan ko, sa magnanakaw na tao, So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito ay mag-share na naman po tayo ng mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga kababayan, unahin na po natin itong balitang ito, no? Kasi parang naisip ko lang, no? Itong nangyaring ito, ito basahin ko muna sa inyo yung nangyari. Hinihinalang adik umatake sa ilang bahay sa Cebu. Maglola patay, 3 sugatan. Nako. You know what? Naaalala ko lang po, no, sa mga ganitong accident or ganitong sitwasyon mga kababayan, no. Ay si former President Duterte. Bakit? Yung tao, no, na sumusugpo sa mga ganitong klaseng pangyayari, no? Nagpe-prevent ng mga ganitong pangyayari. Siya patuloy itong pinahihirapan, siya patuloy itong pinagkanulo sa ICC. Ngayon, mga karibin natin, ang gusto kong i-point out dito, ano ang ginagawa ng gobyernong ito para sana, di ba, ma-prevent ang ganitong mga pangyayari. Kasi yung ginawa ng gobyerno para ma-prevent po na magurgur ang mga inosenteng tao, ay mag-conduct ng war on illegal drugs, mga kababayan. Di ba? Ang masakit lang dito, mga inosente, lola, maglola, apo at lola, mga kababayan, isang adik ang, nako talaga mga kababayan, di ba? Hindi ba kayo nasasaktan yan? PNP, Armed Forces of the Philippines? Di ba? Maaagapan pa ito kung may war on illegal drugs lang mga kababayan. Kaso wala Di ba? Yan, sige. I-continue nyo lang yung yung tinatawag niyo diyan, yung not bloody war, di ba? Unbloody war tawag ninyo. I-continue nyo lang. Tapos sinasabi nyo pa, yung crime rate ng Pilipinas ay mababa. At sinisisi nyo pa yung mga vloggers dahil nagpapakalat ng mga balita na malaki ang crime rate or mataas ang crime rate dito sa Pilipinas. Ito nga isang maglola nasawi habang 3 ang naitalang sugatan matapos umanong pasukin ng hinihinalang adik ang kanilang tahanan sa Purok Lumboy, Barangay Panagban, Compostela, Cebu. Ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? Ako talaga nanggigigil ako Nanggigigil po ako dito. Maglola. Kayo, wala ba kayong lola? Wala kayong apo? Wala kayong anak? Wala kayong kapatid? Oo. Baka ito bigla ko lang naisip, no? Baka itong taong ito, ay nagtatrabaho ito, to extend their working hours kaya gumagamit sila. Paano yan? Ibang ano na ito? Ibang usapan na po ito, mga kababayan. Ano na sila sa iba, di ba? Nakakasakit na po sila ng iba. Hindi lang sakit. Nakakagurgur po sila sa iba. Ito opinion lang, baka lang naman. Kaya gumagamit ito to extend their working hours. Pero sabi kasi ni PNP Chief Marvel, hindi lahat ng gumagamit ay adik. Nag-i-extend lang ng working hours, mga kababayan. Hinayutak na yan. Eto na. I'm not saying na ganun nga, pero 'di ba? Kung iisipin mo, eto
Maybe this one is extending his working hours, mga kaubayan. Ha? Pero bakit ganito ang nangyari, Chief PNP Marbel? Iba yata yung trinabaho ng hinayutak na ito. Sana, ay nako. Kung sa panahon pa ito ni Porong PRRD, talagang nako na lang. Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po at eto pa. Eto naman po si PCO, Yusek Claire Castro. Pamimigay ayuda sa campaign period, hindi ihihinto. Aba, eto, pakinggan natin to. Baka sakaling makakakuha tayo ng magandang aral. Hirap po kasing ihinto ang pagpibigay ng ayuda sa taong bayan. Umaasa rin po sila dyan, katulad nga po nito. Sabi po sa survey, ay di umanon tumataas ang hunger rate. Kahit marami na po tayong So, kaya kayo mamimigay ng ayuda dahil tumataas yung hunger rate. Tama ba yun, mga kabayan? Tama bang gawin yun? Mamigay ng ayuda kasi hunger rate tumataas na, mga kabayan. Pataas ng pataasan, hindi ninyo naagapan. Ito lang kung talagang effective, yung inyong pamimigay ng ayuda, edi sana bumaba ang hunger rate, mga kabayan, sapagkat epektibo ang inyong pamimigay ng ayuda. Pero hindi, pataas ng pataas ang hunger rate, pataas ng pataas din siguro ang pamimigay ninyo ng mga ayuda. Nako po, naloko na. programa ng ayuda. Kaya sabi nga po natin, titignan natin kung saan nanggagaling ito. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng administrasyon. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang aalma. Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para Mali talaga ito, no? Maling-mali talagang ginagawa ng gobyerno. Sa mga words pa lang na ginagamit nila, dapat mag-ingat po sila. Tulad ng nasanay, di ba? Because yung Pilipino, mag-i-expect na yan, di ba? Pag sinabi mong nasanay, ibig sabihin, hanggang sa matapos ang termino ninyo, kami bahala sa inyo. Hindi daw nila alam kung papaano na tumataas yung hunger rate, no? Involuntary hunger rate sa Pilipinas. Hindi daw alam nila So eto, nag-post kanina si Ma'am Sas, no? Eto, mga kababayan, kung bakit, kung bakit tumataas ang hunger rate, mga karibin natin. Saan ba yun? Eto. Philippines loses 18 billion in rice tariff revenue as traders profit surge. Nandito pala, no? Ito pala yung mga kumikita, mga kababayan. Habang naghihirap po ang taong bayan, itong mga traders pala ang tumataas ang kita ang kita nila, no? Ito pala yung mga nabubusog. Sabi nga dito sa post ni Ma'am Sas, alam na namin kung sino ang nabubusog. Salamat po. Puzzle solve kung bakit tumaas ang kagutuman. Dahil pala dito, mga kababayan. Lugi po ang gobyerno ng 18 billion sa rice tariff revenues, mga kababayan. Napupunta lang pala dito sa mga traders, mga karibin natin. Yung iba pa dyan, smugglers. Di ba? Yung iba pa dyan, mga smugglers, mga kababayan, nako po. Sila lang ang nabubusog dito, mga kababayan. Isipin nyo 18 billion ang nawawala sa Pilipinas dahil po dito sa bigas na ito, rice tariff revenue, na napupunta sa mga... Bakit kasi pinapaboran ninyo? Mas lalo ninyong pinapaboran yung mga negosyante. Dapat sana binabalanse lang ninyo. Diba? Kumita man sila, hindi naman masusobrahan yung taong bayan sa paghihirap. Kaso, kumikita sila, taong bayan naman ang naghihirap. Tapos mamimigay kayo ng ayuda para kayo ang gawing hero. Diba? Ano kayo?
Bakit hindi ba namin alam yung cycle? Alam namin yun eh. Pinahihirapan nyo ang taong bayan, then mamimigay kayo ng ayuda para lumabas na kayo ang hero. Ha? Lumabas kayong mga bayani. Diba? Kayo ang tagapagtanggol ng mga gutom. Diba? Ano sa palagay nyo mga kabayan? Ito na yun eh. Ito na po yung sagot eh. Grabe talaga. Okay, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang po at eto pa. No, nako. Sa kabila ng nangyayari sa ating bansa, mga kababayan, PBBM admin planong umutang ng 735 billion sa Q2. Nako, hindi pa man natatapos yung quarter 1. Sa quarter 2, mga kababayan, uutang, may planong umutang ng 735 billion. Pag utang talaga, advance kayo mag-isip ha. Pag utang talaga, advance kayo mag-isip. Alam nyo mga karibin natin, no? Bakit kaya hindi nila tulad kay former President Duterte, yung mga hindi nagbabayad ng tax, no? Pinagbabayad ng tax. Malalaki pa naman yan, di ba? Bilyones, trilyones nga yata eh. Bakit hindi nyo gawin yun? Para hindi tayo utang ng utang. Eto lang mga kababayan uutang na naman po sa quarter 2 ng 2025. No? Parang kasi simula pa. Parang feeling ko kasi simula pa lang natin ng 2025. Well, anyway. Sige, uutang po sila. Sa quarter 2. Tanong natin, bakit nagbebenta kayo ng gold kung puro utang din naman palang gagawin ninyo? Di ba? Grabe na itong grabe na po ito. Kumbaga hindi na po ito katanggap-tanggap. Wala kaming nakikitang project. Big ticket project. Wala kaming nakikitang ganun. Ang nakikita lang namin ayuda. Wherein, we all know what is happening dyan sa ayudang yan. No? Kung sa mga infrastructure project, may mga komisyon na nangyayari. May mga percentage na nawawala. No? Na napupunta sa mga kung sino man. Malamang sa malamang dito sa ayuda project, mas mabilis to. Kasi hindi ka na mag-aantay ng ilang taon para matapos yung infrastructure project. Diba? Dito po sa ayuda project, within a day, pwede nyo nang makuha yung mga kalakal ninyo. Yung mga komisyon o konsumisyon. Diba? Ano sa palagay nyo mga kababayan? Dapat ba? Na utang lang ng utang ang gawin ng gobyernong ito. Ito, utang naman. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Pasadahan din po natin itong picture na ito, no? Kasi trending po ito ngayon eh. Sabi po dito, no? Ito. Itong nakikita nyo ba to? Yan, teka lang. Itong yun. Not for resale. Bawal pong ibenta. Bawal ibenta kasi galing po sa NIA. Pero may nakalagay po dito 29 pesos per kilo. Pero bawal i-resale Grabe. Tapos BBM yung tatak. Ano tong BBM? Bagong bayaning magsasaka. Kayong mga magsasaka, gusto nyo bang tawagin kayong BBM? Napaisip lang ako kung gusto ba talaga ng mga magsasaka, no? Yung mga bagong bayaning magsasaka, di umano, no? Gusto nyo bang tawagin kayong BBM? Bagong bayaning magsasaka? Pinahihirapan nga kayo eh. Hindi nga kayo sinusuportahan ng... Diba? Ang mahal-mahal nga ng mga pataba eh. Tapos mga bagong bayani. Baka bagong alipin ito. Bagong alipin ng mga magsasaka. Inaalipin ng gobyerno itong mga magsasaka sa totoo lang. Mga kababayan. Diba? Ano po sa palagay ninyo? Not for resale pero 29 pesos per kilo. Mga kababayan. Nako po talaga. Ay nako.
Ito, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video mga karibin natin. Sabi po ni Senator Amy Marcos, uumpisahan na naman ba natin itong siglo ng paghihigante? Kapag wala ka na sa kapangyarihan, babanatan ka. Ako'y naaawa sa Pilipinas. Nako. Ay, nako. Sino ba? Sino bang nambabanat ngayon? Ang tanong. Is it not your brother? Nako po. Kapatid. Ano na kapatid? Baka Well, anyway, tama naman itong sinasabi ni Senator Amy Marcos. This is the reality, no? Pag wala ka na sa pwesto, babanatan ka. Kaya nga, mag-ingat kayo, ba? Kayong mga nasa pwesto ngayon, huwag kayong bira lang ng bira, no? Dapat may probable cause, kung baga. Kasi kung bira ka lang kayo ng bira, baka balikan din kayo pag wala na kayo sa pwesto, di ba? Yung mga nangyayari ngayon, utang, kaliwat ka ng utang, PhilHealth, Maharlika Fund, Gold Reserve, di ba? Marami pang iba. Malamang sa malamang, after your term, babalikan kayo. Antayin nyo lang. Kasi ngayon, panahon nyo pa. Binigyan pa kayo ng chance, pero hindi nyo ginawa na maayos, no? Yung chance na ibinigay sa inyo. Kaya antay lang kayo. Malamang sa malamang ay balikan din kayo ng mga inaapi nyong tao sa panahon ngayon. Okay? Well, anyway, ano pong yung reaction dyan mga kabayan? At eto na nga, naku po, si Dr. C may binunyag tungkol sa Pangulong BBM. Eto po mga kabayan, pakinggan natin to. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang hindi pa ipinapalabas ng bayarang media sa publiko. Mukhang sadyang pilit na tinatago ng palasyo ng Malacanang at sadyang di na talaga mapipigilang. Unti-unti nang nabubunyag. Sadyang tila totoo talaga ang kasabihan na walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi mabubunyag. Kilalang medical practitioner at television host at vlogger na si Doc Gary C. Di mapigilang binasag na ang katahimikan at nagsalita na at may nakakagulat na pagbubunyag na tila siyang gumimbal sa palasyo at sa mga loyalistang bulag pa rin sa katotohanan. Gaano kaya ito katotoo mga ka-update? Ating alamin. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, matapos ang pananahimik, nagsalita na rin di umano at di mapigilang mag-post sa social media ang kilalang doktor na si Doc Gary C. Sa kanyang i-share na po natin to dito Facebook sa account. channel natin. At ayon pa sa kanya, more than 30 years na akong doktor at pag nakita ko ang pasyente, more or less, masasabi kong may something wrong o may health concern na dapat bigyan ng pansin ito. Sana magpa-executive check-up ang ating mahal na Pangulo. Unquote. So yan mga kaubayan, dapat di umanong executive health check-up ang ating Pangulo. Sapagkat siya po ay 30 years na pong doktor at alam niya po sa isang tingin lang kung ikaw ay may karamdaman or may something wrong ka sa iyong katawan, sa iyong pag-iisip, 30 years no? Biyasang-biyasa nitong doktor nito. Yan, at sinabi niya pa na dapat magpa-executive health, magpa-check up po si PBBM, no? Ano sa palagay niyo mga kaubayan, no? Tama ba si Dr. C sa kanyang analysis na sa unang tingin niya pa lang ay parang may something wrong with the president? Ano po ang inyong opinion mga kaubayan? I-comment nyo lang sa baba para at least alam po ng ating mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po at please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko
nagnanakaw ng tao